pakinggan po natin 'to. Ito po yung trending na issue ngayon ni Miss Maggie Wilson at saka ng napakaraming influencers na tila pinagpaplanuhan ni Miss Maggie Wilson na bigyan or gawan ng legal action. Mamaya bibigyan ko kayo ng konteksto kung hindi niyo pa alam, pero pakinggan muna natin 'tong kinukuwento ni Kuya, and then mamaya may papakiusap po ako sa inyo para po malabanan natin, makapag-pushback tayo at makombat natin ang mga troll na nagkakalat ng fake news at mga fake news peddlers ng mga influencers. Ito na po, pakinggan natin. Sa halagang 8K. Actually guys, hindi talaga 8K yung nakuha ko doon. Sa part ko hindi 8K siya. Ang TF na na-receive ko is 7K. Merong cut na 1K yung nagpasok sa akin. Pero ang pinaka-TF niya is 10K. Nalaman ko na 10K yung TF kasi parang nagkamali siya ng send sa akin. And nakalagay doon, Rolling J TF 10K. Tapos inansend niya. Then pinalitan niya ng 8K. Bali parang nagpasa-pasa na, nagkaroon na ng cuts. Baga parang third person na yung nag-alok sa akin. So guys, ayoko na i-defend yung sarili ko kasi kahit saang part naman is mali talaga ako. At nakipagtulungan na rin ako kay Ma'am Maggie Wilson. Nag-send ako ng mga proofs para lang malaman ni Ma'am Wilson kung sino talaga yung sino yung may pakana nitong lahat. At marami sa inyo guys nagsasabi na ang baba naman daw ng dignity ko. Lahat ng mga comments nyo guys is binabasa ko talaga. Sa Instagram, sa Facebook. And hindi ko tinotolerate yung ganitong ugali. Pagtanggap na magtanggap. Ganito kasi yan guys. Ako kasi yung tipo na creators na tanggap ng tanggap. Which is mali talaga. Mali. Maling-mali. And yes, ito na yung naging trabaho ko since 2019 and until now. And another one guys is hindi ako nagsorry kay Ma'am Maggie Wilson kasi nahuli. Hindi ganun yon. Nagsorry ako kasi alam kong mali na at gusto ko siyang matulungan kung sino talaga yung nasa likod ng ito. Kasi actually, hindi ko talaga kilala si Ma'am Maggie Wilson. Kaya nagkamali ako ng tawag sa kanya. Maggie pa ngayon sa tawag ko sa kanya. Ayun. So, napakinggan po natin, So, para bigyan kayo ng idea or konteksto kung anong patungkol sa issue na yan, ito po yung pagkakaintindi ko. Nakarating po sa atensyon ni Maggie Wilson yung ginawang mga content ng napakaraming TikTok users or TikTok influencers, Hindi lang ba sa mga TikTok influencers to. Marami po sila na may daan-daan libong followers at yung iba milyon-milyon. Sa case ni Kuya, nasa halos 10 million ang followers niya if I'm not mistaken. So, bali sila, according sa kanya din naman, narinig nyo na nakatanggap sila ng bayad, sabi niya 8,000, and in reality 10,000 dahil nga parang pangatlong connection na yon. So, yung 10,000 naging 8,000 na lang pagdating sa kanya. Yun po yung pagkakaintindi ko. So basically, yung pagkakaintindi ko silang mga influencers sa TikTok ay binayaran sila para gawa ng content si Maggie Wilson at ang kanyang negosyo na sa aking pagkakaintindi ay gawan ng negatibong imahe, yung negosyo ni Maggie Wilson. Syempre, damay na si Maggie Wilson doon. Ngayon, ang sabi niya hindi niya kilala pero ginawa niya ng content at sinunod niya yung script, na ibinigay sa kanya. Yan po ang hirap sa mga influencers na talagang after the payment lang gagawa ng content kahit hindi naman talaga naiintindihan yung issue, yung pinapagawa sa kanya, susunod lang sa script, Ayan ang resulta. Yung tao, si Maggie Wilson, yung sa kanyang atensyon yung mga ginawang content. And syempre, dahil nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanya at sa kanyang negosyo, tila nagpaplanong gawa ng legal action ni Maggie Wilson ang mga influencers na ito. Kaya may mga nag-public apology na, nakikipag-coordinate kay Maggie, nakikipagtulungan para maayos ang problemang ito. Yung gusto kong sabihin na may patungkol dito, marami tayong mga influencers na parang ang bad, na hindi na tinitignan yung quality ng content nila. Basta makareceive ng payment kahit maliit na halaga, papatusin, at gagawa ng content kahit yung pangalan nila, yung platform nila, yung credibility nila at integridad sa paggawa ng content ay may lagay sa alanganin. Kagaya niyan, kapag tinuloy ni Maggie Wilson yung kanyang plano, and I think tutuloy niya yun kasi naapektuhan yung negosyo niya tsaka pangalan niya ano mangyayari? May kakaharapin na legal action ang mga taong gumawa ng content against Maggie Wilson. Maaari silang magbayad ng mas malaki. Di po ba? Marami tayong influencers ngayon, vloggers, micro or big time influencers, content creators na nagiging kasangkapan sa pagkakalat ng fake news. Nagiging kasangkapan sa pagkakalat ng insults, paninira, pambabalahura sa mga personalidad, mga celebrity, politician, yung mga matitinong tao nagiging masama para sa madlang tao, sa madlang people, dahil sa paninira at fake news, Yung satirical content, sarcasm, kalokohan,
sineseryoso, no? Yung mga satire nga naratong totoo ng karamihan sa ating mga Pilipino at talagang nag-create ng hatred sa puso nila towards dun sa subject ng content, no? Yan po ang problema, malalang problema ng ating lipunan ngayon, ng ating bansa. Kaya may mga taong naluluklok sa ating gobyerno na hindi dapat naluklok, no? Mga maling tao. Naluluklok sila dahil sa mga fake news at kalokohan at kasinungalingan na ikinakalat sa social media ng mga nagpapagamit ng influencers at mga vloggers at content creator, no? Dahil sa pera. Naalala ko tuloy yung umamin sa radio program ni Mo Twister, ano, na sinabi niya na tumanggap siya ng malaking bayad, no? Millions yata yon if I'm not mistaken, para i-malign, gawa ng mga satirical content, mag-troll, at gawa ng mga fake news si Atty. Lenny. Nagsisi siya, huli na. Nakagawa na sila ng paninira kay Atty. Lenny. Tumanggap sila ng malaking halaga. Oo, marami sila. And nagsisiman sila at tumigil man sila, marami din ang pumapalit ng mga influencers. Marami nagpapagamit. Marami pa rin ang troll. Naalala niyo yung dinamanda ng Ayala na anonymous account? Ganon, marami pong ganyan na troll na nire-red tag ang mga tao nagsasalita sa social media, tinatakot, ini-intimidate sa mga comment section. Yan po ang trabaho ng mga troll. Bakit nila ginagawa yan? Dahil sa pera. At ngayon, nakakalungkot dahil may mga influencers na may papagamit, no? Nagpapabayad para lamang i-malign, siraan ang ibang tao at ang kanilang mga negosyo, ang kanilang career, ang kanilang in-establish na pangalan, no? Yan po ang problema natin. Pero ano pong magagawa natin dito para malabanan yan? Makombat ang kasinungalingan at fake news ng mga fake news peddlers at mga trolls at mga influencers sa mga nagpapagamit. Paano po natin lalabanan? Una, pwede magpasa ng batas. Pero kung ang mga mambabatas at mga politicians natin, mga senador, ay nakikinabang sa fake news, parang sa tingin ko wala pong pag-asa na maipasa ang batas laban sa fake news. Ano po? Pero po tayong mga tao may magagawa. Una, pwede nating i-report yung mga content at yung platform ng mga fake news peddlers at saka ng mga troll. I-report po natin as fake account. May tamang harassment, bullying, or paninira, pwede nyo rin pong i-report yan. Hanapin nyo lang po yung tamang tag, no? Itag nyo ng tama, no? Bukod dyan, sa pagre-report, pwede rin po kayong umiwas, i-block nyo yung mga troll account, mga fake news peddler, mga influencers na nagmamalay ng iinsulto at nagkakalat ng kasinungalingan sa satire post na pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Pwede nyo silang i-block, iwasan nyo. Huwag nyo nang patulan, huwag nyo nang bigyan ng engagement, huwag nyo lagyan ng reaction, na angry reaction or tawa reaction. Huwag na, dahil nagbibigay lang kayo ng engagement sa kanila. Pag pinatulan nyo sila, magre-reply lang sila sa inyo, gagalitin kayo hanggang sa humaba yung thread sa comment section. Dumami ang makikisali sa usapan, sa sagutan sa comment section. Lalaki ang engagement. Anong mangyayari kapag lumaki ang engagement ng mga fake news content, ng content ng mga troll at fake news peddler? Anong mangyayari? Makikita ito ng mga friends ng mga nag-engage at yung mga friends nun, titignan, sisilipin yung content, mas dadami ang views, mas maraming makakakita ng fake news at pang-iinsulto, sarcasm at satirical post, no? Pag mas maraming nakakita ng mga ganong content, mas malaki ang chance na mas marami ang maniwala sa ganong content. Hindi po ba? Kaya nga, para ma-deplatform ang mga fake news peddler, ang mga content creator, influencers na nagkakalat ng kasinungalingan at fake news, at saka mga inaccurate information, huwag nyo na pong patulan, huwag nyo na bigyan ng engagement, huwag na kayong mag-comment, huwag nyo nang i-share at lagyan ng caption, huwag na kayong mag-react, no? Para ma-deplatform, para walang makakita at walang masyado maging views, hindi makita ng algo ng iba nyo pang kakilala sa social media na connected kayo. Ang mga content na nagkakalat ng fake news, kasinungalingan at satirical posts, huwag na po kayong mag-engage. I-block nyo na lang ng i-block yung mga content creator na nagkakalat ng kasinungalingan at fake news. Yun po yung paraan para ma-deplatform natin sila. Ang kalaban po natin dito ay troll farm, no? At matindi po sila dahil nakaka-receive po sila ng bayad, no? Kaya kung tayo po ay makikipag-engage pa sa kanila, nakakatulong po tayo para mas kumalat ang kanilang content at mas dumami ang makapanood. At dadami po ang malilinlang at mapapaniwala kapag ganun po ang nangyari. So, wag na pong bigyan ng engagement. On the other hand, para naman makatulong kayo sa mga nag-share ng tamang impormasyon, lumalaban sa fake news, nagde-debunk, lumalaban sa mga maling naratibo na kinakalat ng mga troll at fake news peddler, bigyan nyo ng engagement yung matitinong influencers, no? And content creator. No, kahit pa micro-influencer lang yan. Sila ang bigyan nyo ng engagement, doon kayo mag-comment, doon kayo mag-like, mag-react, at sila ang i-share nyo. Yung platform nila ang supportahan nyo, at yung content nila ang i-share nyo. Ganun po, no? Mas lalakas sila sa pag-pushback, mas titindi at mas magiging effective ang kanilang paglaban sa mga kasinungalingan at maling naratibo at fake news na kinakalat sa social media. Dapat ang sinusuportahan yung matitinong influencers na lumalaban sa mga fake news peddlers at mga bad influencers.
ganun po natin malalabanan. Kasi wala na tayong maaasahan sa mga politicians natin eh. So yun lang yung gusto kong ibahagi sa inyo sa content na ito. Sana po ay magtulungan tayo na labanan ng fake news, no? Kaya napakalaking halaga para sa amin, mga content creator, na lumalaban sa mga maling naratibo at fake news na nandyan kayo, nagla-like, nagko-comment, nag-share. Malaking bagay po sa amin yan. Dahil sa totoo lang, inoobserbahan ko, tinitingnan ko yung mga content ng mga fake news peddlers at mga bad influencers nagkakalat ng kasinungalingan at fake news, mas madami pang views at mas madami pa silang followers at subscribers. So nakakalungkot na tila mas pinaniniwalaan sila at mas sinusuportahan sila ng mga tao. Pero kayo, kung kayo naniniwala pa rin sa matitino at tapat na influencers, mga mabubuting influencers na lumalaban sa fake news, then napakahalaga po ng suporta nyo. So yun lamang po, maraming salamat. Sana po i-like nyo ang video natin at makapag-comment kayo. And I'll see you again on our next video. Salamat po.